Kung usapang motor na pwede mong magamit pang service sa araw-araw, masasabi mong legendary tong motor na to dahil sa tibay ng makina at sa performance. Kaya nang may nag-offer sa akin na ganitong unit, hindi na ako nagdalawang isip, pinuntahan ko kaagad. Ngayong araw nga pala, kukunin ko yung Honda XRM 125 na inoffer sa akin ng followers ko. Ilang taon na nga raw tong nakaparada dito sa labas, rain or shine, kaya talagang napabayaan na. Bale, hindi na nga pala to umaandar, kaya pinaandar ko muna bago ko maiuwi. Kickstarter nga lang pala yung nagana, hindi ko kasi sigurado kung lobat lang yung baterya, kaya ayaw mag-electric start. At makalipas nga pala isang oras na biyahe, nakauwi na rin ako, kaya diretso agad to dito sa garahe. At noong naiuwi ko nga pala to, nag-message sa akin yung binilihan ko nitong followers ko. Ang sabi, umiyak daw yung biyanan niya nung lamang wala na to sa kanila. At ang storya nga pala nito, dati daw tong nasa probinsya, kaya lang nung nagkaroon na automatic yung biyanan niya, hindi na to naalagaan, napabayaan na. Kaysa daw kasi mabulok sa labas, inoffer na lang sa akin, at least kahit papano, makikita pa nilang pumogi ito ulit. At dahil legendary tong motor na to, hindi na nga ako nagdalawang isip, pinuntahan ko na agad dun sa bahay nung nag-offer sa akin. Kahit nga pala sa mga modelong motor, tingin ko kayang makipagsabayan itong unit na to, lalo kung pati bayan yung usapan. Dahil sa dami ng may ganitong unit dati, halos wala kang makikitang sa kalsada na nagtutulak dahil nasiraan. At pagdating naman sa performance, masasabi mong hindi kayo papahiya nitong unit na to. Bali, year 2006 model nga pala to, at hanggang ngayon meron pa rin ganitong klaseng unit, pero mga FI version na. Medyo napag-iwanan na nga lang to sa specs, pero sa performance kaya pa rin naman sumabay sa mga modelo. At sa mga ganitong klaseng unit nga pala, bibihira lang din yung nagsiset up dahil may pagka-off-road yung datingan nito, kaya mas pinipili ng karamihan na gawin pang daily concept. Pero may iilan din naman na ginagawang enduro yung setup nito. At mabalik muna tayo dito sa ginagawa natin, mamaya na uli ako magkukwento. Bali, babaklasin ko nga pala buong kahan nito para malaman ko kung ano yung pyesang mapapakinabangan pa at ano yung hindi na. Yung gusto ko sana kasi dito, gagawin ko lang restore, kaya lang ibang kaha, mga putol na. At dahil bibihira na nga lang yung ganitong unit, hindi ko nga pala sigurado kung may nagbebenta pa ng brand new na kaha nito. Kumpara kasi sa mga kasabayang model nito, mga Honda Wave 125, marami nagsiset up, kaya siguradong marami kang mabibiling pyesa, lalo sa mga kaha. At binabaklas ko na nga pala itong hose na nakakabit dito sa gilid ng U-box. Tatanggalin ko na kasi yung compartment. Ang problema, sumasabit tong hose, kaya kailangan tanggalin. At pati nga pala yung headlight lens nito, naninilaw na rin, kagaya ng gauge, kaya hindi na rin mapapakinabangan. Kaya binaklas ko na rin para maisulat natin kung anong pyesa yung mga dapat bilhin. Ganon kasi yung ginagawa ko, binabaklas ko muna para malaman ko kung ano yung mga palitin pyesa. At yung wirings nga pala nito, medyo magulo na rin, pati nga pala tong headlight, replacement na rin. Kaya sunod ko nga palang tatanggalin ay itong gauge naman. Replacement na nga rin pala to, kaya pala sobrang dilaw na nung gauge. At yung gas tank nga pala sunod kong tatanggalin, medyo may problema lang to, may part kasi na puro kalawang. Pero sa panlabas lang naman, kaya hindi magiging major problem. May 4 na tornilyo lang akong tinanggal, yan lang yung lock niyan. Tapos tinanggal ko lang yung mga harness na nandito sa ilalim ng gas tank para mahugot ko na to. At grab bar naman yung sunod kong tinanggal, bali tinanggal ko lang yung lock nito sa gilid, may 2 tornilyo yan. Medyo chapsoy na nga rin pala yung tornilyoan nito, kagaya dito sa grab bar, merong allen, tsaka meron ding hindi. Pero wala namang problema yan, ang importante rito yung performance mismo ng motor. Syempre kapag ibabalik natin yan, ayusin natin lahat ng tornilyo na kasalpak. At yung rectifier na may sunod natin tatanggalin, may isang tornilyo lang yan na nagsisilbing lock. At ito nga pala yung pinakaunang pyesa na medyo nahirapan akong tanggalin, yung lagayan ng CDI na stack up na kasi. Dahil puro kalawang na loob, kaya kumapit na, kaya gumamit nga pala ako ng lubricant para medyo matunaw yan. Tapos kinalug-kalug ko lang ng konti para kahit papano matunaw yung kalawang, pero nung ayaw pa rin, pinukpok ko nga pala ng flat screw, kaya natanggal din naman agad. At yung airbox naman, yung sunod kong tatanggalin. At dito nga pala sa punto na to, nakikita ko na yung nakangiting kalawang dito sa mga part ng chassis. Kaya kagaya ng mga dati nating ginagawa sa mga naunang project bike, pipinturahan na rin natin yan para mas magbukang bago. At yung harness nga pala, malapit ko na rin matanggal to. Bali nakakonect na lang sa mga switch to, kaya hindi ko pa nahuhugot. At isa nga pala sa mga napansin ko, kapag nagbubuo ako, kapag decambio, medyo mas matrabaho talaga. Dahil bukod sa mas marami tong pyesa kaysa sa mga automatic, marami rin tong parts na direct sa mga putik. Hindi kagaya sa mga scooter na may cover yung CVT, yung kadena kasi nito, diretso sa dumihan, kaya talagang maraming lilinisin. Kaya kapag decambio talaga yung binubuo natin, medyo humahaba talaga yung part, kahit habaan ko yung araw-araw na paggagawa ko. At yung mga switch nga pala rito sa handlebar, yung sunod kong tatanggalin. Sa mga ganitong klaseng unit, medyo mapapalaban talaga sa baklasi, napakarami kasing tornilyuhan nito. Kaya kapag hindi mo ganun kakabisado, mas maganda talaga na picturean mo kung paano mo tinanggal. At sa ilang oras ko nga palang pagbabaklas, halos nakikita ko na yung kalahati ng itsura ng chassis. At pati nga pala yung mga hand grip nito, hindi mo na kayang tanggalin ng kamay dahil dumikit na mismo sa handlebar.
handlebar. Kaya ginamitan ko na nga pala to ng cutter. Wala na kasi akong balak gamitin to dahil bukod sa luma, fade na rin yung kulay. At ito nga pala yung sorpresang bumungad sa akin. Punong-puno na ng kalawang yung loob. Dahil walang malabasan yung tubig na pumapasok dito, kaya namuna lang yung kalawang tapos natuyo, kaya ganito yung itsura. At pati nga pala dito sa taas, ginamitan ko na rin ng cutter para matanggal na natin to na isang buo. At pati nga pala dito sa taas, punong-puno na rin ng kalawang. At makalipas ang ilang oras na pagbabaklas natin, sa wakas natanggal ko na tong buong harness. Hindi ko nga pala alam kung ano pa yung gumagana rito, pero malalaman natin yan kapag nagsalpak na tayo ng mga pesa. At tinatanggal ko na nga pala yung cover ng carb. Dito kasi nakakonect yung throttle cable. Medyo minamadali ko na kasi yung pagbabaklas, baka kasi abutan na naman tayo ng dilim, hindi ko pa tumatapos. Dahil medyo mahaba-habang trabahuhan to, kaya ang target ko ngayon matanggal ko lahat ng pesang nakakabit. Para yung sunod na video papanoorin nyo, puro naman tayo paglilinis. At kagaya ng handlebar sa may bandang kaliwa, punong-puno rin ng kalawang dito sa may bandang kanan. Tinanggal ko na nga rin pala pati yung caliper, hindi nga pala to gumagana nung inuwi ko. Buti na lang malakas yung preno nito sa likuran, kaya kahit papano, nakauwi pa rin akong safe. At nang natanggal ko na nga tong caliper, tambutso na may sunod kong babaklasin. Tinanggal ko lang yung dalawang nut dito sa may head. Tapos tinanggalan ko rin ng tornilyo dito naman sa may passenger footrest. Yan kasi nagsisilbing bracket ng tambutso para hindi gumalaw-galaw. Kaya nang natanggal ko na yung tornilyo, ready na rin hugutin tong tambutso. At konting anggulo lang na elbow, medyo natama kasi ito sa brake pedal. At para mahugot nga pala yung makina, tinanggal ko na rin tong passenger footrest dito sa kaliwa tsaka sa kanan. Pati nga pala yung driver footrest, tinanggal ko na rin. Dito medyo nabigla ako, punong-puno kasi talaga ng putik yung ilalim. At ito nga pala huling pesang tatanggalin natin para mahugot na natin yung makina. Bali tatanggalin nga pala natin yung kadena sa sprocket. Kaya tinanggal ko yung ehe ng gulong dito sa likuran para mahugot natin yung kadena. Yan na lang kasi nakakabit sa makina para mahugot na natin to. At medyo fast forward nga pala tayo, nahugot ko na nga pala yung tatlong ehe na nakakabit dito sa chassis, kaya mahuhugot ko na yung makina. Inusod ko lang ng konti yung chassis para matanggal ko naman yung gulong sa likuran. Idadamay ko na rin pati yung dalawang shock. Pati nga pala yung mga gulong nito, pares palitin na rin, kaya papalitan na rin natin yan. Medyo bago pa yung kulay ng shock, hindi ko alam kung kabibili pa lang nito, pero syempre papalitan pa rin natin ng bago yan. At yung rear fender nga pala, nakalimutan kong baklasin, kaya ngayon ko lang din siya natanggal. Bale, ang di lang nakisamang pyesa ngayon ay yung center stand, na stack up na kasi yung ehe, kahit paanong pokpok gawin ko, ayaw gumalaw. At ito nga pala yung pinakauling pyesa nito na tatanggalin ko, yung swing arm naman. Medyo pinahirapan lang ako ng lock nut nito kasi kahit paanong pihit ko, ayaw talagang matanggal. Pero hindi pwedeng hindi ko to matanggal, kaya lahat ng natitirang lakas ko, binuhos ko na rito. So yun na nga, mag-update muna tayo ng natapos natin dito ngayon sa first day ni Lolo XR. So ito, kagaya na nakikita nyo, nahugot na nga natin tong makina dito sa chassis niya. At ito nga pala yung isa sa problema ko ngayong araw dahil yung ehe ng center stand ay ayaw matanggal, stock up na to. Siguro bukas ang gagawin natin dito, lilinisin muna natin itong maigi kasi sobrang dami niya talaga ng libag no. Grabe, sobrang dami rin ng kamay ko. Tapos i-repaint din natin itong chassis niya kasi may mga part to na puro kalawang. So sa ngayon dito muna nagtatapos yung video natin kasi siguradong mahaba-habang araw din yung kakainin nito kasi napakarami natin dito ang kailangan gawin, especially sa paglilinis nito. So ayun, dito na nagtatapos yung first day ni Lolo XR. Kita-kits sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.